Noong 2008, ang buong mundo ay na-brainwash ng kasabihang, bakit ka uupa kung pwede ka namang magmayari? Pagsapit ng 2026, ang tanong na yon ay lubusang binaliktad. Bakit ka magmamayari kung pwede ka namang umupa? Kung akala mo natapos na ang crisis noong 2008, tingnan mo ang iyong bulsa ngayon. Dahil uulitin ng kasaysayan ang dating pagsubok. 1. Ang pandaraya ng siglo. Kapag ang murang pera ay naging lason. Noong dekada 2000, ang ekonomiya ng mundo ay parang isang free buffet na gustong-gusto ng lahat na singit. Matapos ang dot-com shock at iba pang pandagdigang kaganapan, nagpasya ang mga bangko sentral na mag-inject ng pampasigla sa ekonomiya. Ibinaba ang interest rate halos sa pinakamababa, kaya naging kasing mura ng pagbili ng isang tali ng kangkong sa palengke ang pangungutang. At kapag mababa ang interest rate, ang mga deposito sa bangko ay biglang nawalan ng halaga. Ang pagpapahinga ng pera mo ay parang pagbilad ng yelo sa araw. Hindi ito agad nawawala, pero ito ay nag-evaporate ng paunti-unti. Kaya ang pera ay napilitang lumabas upang maghanap ng mas mataas na kita. At dito, nagsimulang maghari ang pagiging mapanganib. Biglang, hindi na football ang hari ng mga laro, kundi ang pagbili ng bahay. Isipin si Juan, nagde-deliver ng pizza part-time, buwanang sahod na sapat lang pambili ng instant noodles. Pero nang pumasok sa bangko, ay naaprubahan pa rin ng pautang para bumili ng mansyon na nagkakahalaga ng 25 milyon. Magtatanong ka, ano ang garantiya? Ang sagot ay, nasa isang financial weapon na naririnig pa lang, nakakakilabot. Ang Ninja Loan. Walang kita, walang trabaho, walang ari-arian. Hindi pa rin problema. Pero ang murang pera ay kasulina pa lang. Ang ipapasabong ito para maging bubble fire ay ang leverage. Kapag naging kasing dali lang ng pagpindot ng bato ng pangungutang, sinimulan ng mga tao na gamitin ang kaunting puhunan para kontrolin ang malaking ari-arian at kumbinsihin ang sarili na magaling ako. Gumagana ang leverage na napakahusay kapag tumataas ang merkado. Nakikita ni Juan ang tumataas na presyo, pakiramdam niya ay isa siyang henyo sa pag-invest. Ngunit, ang ganitong uri ng henyo ay may nakamamatay na kahinaan. Sa sandaling bumaba ng kaunti ang presyo ng bahay, ang manipis na puhunan ay unang nawawala at ang pagkabangkarote ay mabilis na dumarating. Sa gitna ng euphoria, ang pagmamayari ng bahay ay hindi na tirahan, kundi simbolo ng tagumpay. Mga patalastas, eksperto sa TV, mga kapitbahay, sabay-sabay sumigaw, bakit ka uupa kung pwede ka namang magmay-ari? Naapektuhan ang publiko ng herd mentality. Naniniwalang tataas lang ang presyo ng bahay at hinding-hindi bababa. At kaya, milyon-milyong tao ang lumagda sa kanilang financial death sentence sa pamamagitan ng mga pautang na may pabago-bagong interes na hindi nila lubos na naiintindihan. 2. Mekanismo ng pagbagsak. Naka-privatize na kita, naka-socialize na pangganib. Kung ang kwento ay huminto lang sa mga inosenteng nangungutang, hindi sana naging isang malawakang pagbagsak ng sistema ang 2008. Ang totoong problema ay nakasalalay sa walang hanggang kasakiman ng sentro ng pananalapi. Ang mga bangko ay hindi pinanatili ang mga mapanganib na pautang, kundi pinagsama-sama nila ang mga ito sa kaakit-akit na produkto ng pamumuhunan at ibinenta sa mundo na may tatak na ganap na ligtas. Ito ang sandali nang lumabas ang securitization sa entablado. Pinagsama-sama ang libu-libong pautang tulad ng kay Juan, ginagawang marangyang produkto ang pangit na utang. Ang argumento ay makatwiran. Isang tao ay maaring hindi makabayad ng utang, pero paano ang libu-libong tao ng sabay-sabay? Ngunit, nagkamali sila. Nang bumagsak ang bubble, ang giniling na karne na iyon ay nilason ang buong sistema. At para maibenta ang giniling na karne na yon sa mga mapanuring investors, kailangan ng isang selyo, credit rating. Noong 2008, maraming mapanganib na pakete ng utang ang binansagang EEE,
na naging dahilan upang magkamali ang mga investor sa pagtitiwala, ibinuhos ang pera sa pensyon sa akala nilang safe. Nang nabunyag ang totoo, ang mga nawalan ng pera ay ang mga investor, habang ang naglagay ng selyo naman ay nagsabi, isang opinion lang yun. Ngunit may isang bagay na mas malupit pa kaysa sa AAA label, liquidity. Sa normal na panahon, akala mo ang pagbenta ng bahay stocks ay kasing dali ng pagkain ng candy. Pagdating ng krisis, nag-freeze ang merkado. Nawala ang mga mamimili. Maraming ari-arian pero hindi kayang palitan ng tinapay. Doon mo lang maiintindihan, ang mayaman sa papel at mayaman sa cash ay dalawang magkaibang mundo. Nang sumabog ang bomba, bumagsak ang merkado ng real estate, milyon-milyong tao ang nawalan ng bahay, nawalan ng pension funds. Ngunit ang pinakamamigat na psychological na dagok ay ang katapusan. Habang nawala ang lahat ng ordinaryo mamamayan, ang malalaking bangko, ang mga sanhi ng sakuna, ay nailigtas gamit ang pera ng buwis ng taumbayan. Kapag nanalo ang bangko, ang direktor ay bumili ng yate. Kapag natalo ang bangko, ang lipunan ang nagbabayad ng bill. Yan ang nakaprivatize na kita, nakasocialize na panganib. Isang uri ng moral hazard na nagpapababa ng sakit sa taong nagkamali kaysa sa taong nagdusa sa kahihinatnan. Walang CEO ng malaking bangko ang nakulong. Umalis sila na may golden parachute habang ang tiwala ng lipunan ay nasunog. 3. Pananaw 2026. Maulit ba ang kasaysayan? Maraming nagsasabi na magiging iba ang 2026 dahil mas maigpit ang mga batas. Wala nang ninja na pabigla-bigla. Ngunit, sasabihin ko sa inyo, ang kasakiman at takot ay hindi nawawala. Nagpapalit lang ito mula sa lumang lalagyan patungong bagong alak. Kung ang 2008 ay ang kabaliwan sa real estate, ang 2026 ay maaring ang daloy ng pera na pumapasok sa ibang mapanganib na asset. Digital assets, komplikadong packaged financial products, o mga business model na pangako lang. Ang nakakatakot ay hindi na kailangan pang makipagkita sa bank teller ang leverage na yon. Nasa mga app ito na isang pindot lang, utang agad, na nagpapanipis sa linya sa pagitan ng pag-invest at pagsusugal na parang papel. At kapag ang hawak mo ay asset na maaring magbago kada minuto, ang liquidity ay maaring mawala sa isang iglap. Mukhang malaki ang account, ngunit kapag pinindot ang cell ay nag-e-error o walang bumibili. Hindi pa tapos, ang credit rating ngayon ay maaring hindi na isang ahensya na may selyo, kundi isang financial KOL, blue checkmark o isang recommendation algorithm. Kung ganap kang magtitiwala sa nakabalot na kredibilidad nang hindi mo sinisuri mismo, ginagaya mo ang eksaktong senaryo ng AAA noon. Ang pagkakaiba lang ay lumipat ang entablado mula sa Wall Street patungong newsfeed. At pagkatapos ay lumitaw ang isang social paradox. Pagkatapos ng 2008, isang henerasyon ang lumaki na takot sa 30 taong utang. Nakita nila ang mabilis na pagtaas ng presyo ng bahay kaysa sa kita. Kaya binago nila ang kasabihan sa, bakit ka magmamay-ari kung pwede ka namang umupa? Totoo ang flexibility, ngunit totoo rin ang bitag ng walang pagmamay-ari. Dahil sa inflation, hinahabol mo lang ang presyo, habang ang mga may hawak ng real assets ay may tendensyang mas mabilis yumaman. Hindi eksaktong inuulit ang kasaysayan, ngunit laging may mga tugtugin na nakakapanindig balahibo ang pagkakapareho. 4. Behavioral psychology. Huwag hayaan ang delusion ng pagiging mahusay na pumatay sa iyong pitaka. Ang pinakamamaking araw mula 2008 ay hindi lang tungkol sa pananalapi, kundi sa psikolohiya ng tao. Madali tayong naapektuhan ng pinakabagong balita. Kung berde ngayon, akala mo berde rin bukas. Kapag nakita nating ipinagyayabang ng kapitbahay ang kita, naglalabas ang utak ng chemical na nagpapahindi mapakali sa atin. At ang herd mentality ang humihila sa atin para sumali sa tamang pagkakataon na umabot sa tuktok ang merkado. Maraming kabataan ang tinawag na tamad dahil hindi sila nagtatrabaho ng husto para makabili ng bahay tulad ng nakaraang henerasyon. Ngunit sa katotohanan, tumutugon sila sa pakiramdam na dinaya ang sistema.
Ang nagdulot ng panganib ay nailigtas. Ang nagdurusa sa kahihinatnan ay lumalangoy mag-isa. Ang garit na iyon ay madaling itulak sila sa isa pang bitag, ang makabawi sa pamamagitan ng mapanganib na pamumuhunan sa bagay na hindi nila naiintindihan. At ang sandali na hindi mo naiintindihan ang binibili mo, ay ang sandali na may hawak ka ng bomba na hindi mo alam kung kailan sasabog. Para makalabas sa psycho, hindi mo kailangang maging henyo. Kailangan mo lang panatilihin ang 3 gawe na laban sa herd mentality. Una, tanungin ang motibo. Sino ang makikinabang kung bibili ka? Komisyon, bayarin, bonus, views? Pangalawa, tanungin ang panganib. Kung bumaba or nag-freeze ang presyo, gaano katagal ka makakatagal kapag nawala ang liquidity? Ikatlo, tanungin ang leverage. Ginagamit mo ba ang sarili mong pera o nanghihiram ka ng lakas para bumilis? Tapos masakit ang bagsak? 5. Conclusion. Maikli, madaling intindihin, madaling tandaan. Sa madaling salita, maging 2008 man o 2026, ang batas ng cash flow ay dumadaloy pa rin ang tubig sa mababang lugar. Dumadaloy mula sa bulsa ng mga walang pasensya patungo sa mga may kaalaman. Kapag nangyari ang crisis, mas pinapabora ng kasaysayan ang mga pating kaysa sa maliliit na isda. Kaya huwag kang umasa na may darating para iligtas ka. Ang pinaka-practical na solusyon ay taasan ang financial IQ, bigyang prioridad ang sustainable cash flow sa halip na habulin ng craze, igalang ang risk management, at laging may emergency fund para hindi ka maiipit ng merkado sa sulok. Kung ayaw mong maging biktima ng susunod na cycle, i-click ang subscribe sa channel para sabay nating tuklasin ang mga sikreto sa pananalapi na hindi kailanman ituturo sa iyo ng eskwelahan. Hanggang sa muli!